Librong Itim, Volume 6. An anthology of short Philippine horror stories. Narrated by Carl James Panulaya. Walang Pusong Maninilong by Rain Mendoza. Nasa gitna ng pagtatrabaho si Samantha nang malaman niya ang nangyari sa kanyang tiyuhin na nasa kanilang probinsya. Natanggap niya sa kanyang cellphone ang anunsyo ng pagkamatay nito. Labis ang pagdadalamhati ng kanyang tiyahin dahil sa nangyari sa asawa. Pinauwi siya ng kanyang tiya Celsa sa Katanawan, Quezon para sa lamay ng kanyang tiyo Anthony. Pagkatapos makapagpaalam sa kanyang manager ng ilang araw na pagliban mula sa trabaho, nagmamadaling lumuwas si Samantha sa kanilang probinsya sa Quezon para makita ang kanyang tiyuhin bago pa man ito tuluyang maihimlay sa huli nitong hantungan. Sa gitna ng biyahe, hindi niya maiwasang alalahanin ang mga alaalang kasama niya pa ito noon. Ang kanyang tiyo Anthony na ang nagsilbing ama niya nang mamatay noon ang kanyang mga magulang dahil sa isang aksidente. Itinuring siyang tila isang tunay na anak at pinag-aral sa Maynila hanggang sa magkaroon na siya ng maayos na trabaho. Minsan lang siya nakakauwi sa probinsya. Imbes na gamitin kasi niya ang perang iniipon para sa pamasahe, ipinapadala na lang niya yun sa kanyang tiya. Hindi nagtagal, nakarating na rin si Samantha sa Katanawan, Quezon. Habang naglalakad patungo sa kanilang bahay, lihim niyang dinadalangin na sana ay hindi totoo ang balita. Isang biro lang at sosorpresahin siya ng lahat sa kanyang pagdating. "Sam!" Napalingon siya sa pinanggalingan ng boses. Nakita niya ang kanyang tiya Celsa na tumatakbo palapit sa kanya. "Tiya, totoo po ba talaga?" Nanginig ang kanyang mga labi pagkasabi niyon. Mabilis nitong ipinulupot ang mga braso sa kanya at niyapos siya ng mahigpit. Umagulgol ang kanyang tiyahin sa kanyang balikat. Naramdaman niya ang lungkot na namamayani sa bawat pagtangis nito. Oo, Samantha. Wala na ang aking asawa. Ang iyong tiyo Anthony. Wala na siya. Tuluyan nang pumatak ang mga tubig ng pagdadalamhati mula sa kanyang mga mata. Nakumpirma na niya ang katotohanang yumanig sa kanyang mundo. Iginiya siya papasok ng kanyang tiyahin. Sa loob, mas marami siyang nakitang mga pamilyar na muka. Nang makalapit sa kabaong, halos mapahagulgol siya nang makita ang kanyang tiyuhin sa loob niyon. "Tiyo Anthony!" Kung maibabalik niya lang sana ang oras, susulitin niya ang mga sandaling nabubuhay pa ito. Pero huli na ang lahat. Hindi na ito humihinga sa kanyang harapan. Isa na lang itong malamig na bangkay. Unti-unti nang nilalamon ng dilim ang kapaligiran. Napagod na sa pag-iyak si Samantha. Tuluyan nang natuyo ang kanyang mga luha. Nakatulala lang siya sa harapan habang pinagmamasdan ang nakangiting larawan ng tiyuhin. "Hindi ka pa ba inaantok, Sam? Ako na muna rito. Magpahinga ka na. Alam kong nakakapagod ang naging biyahe mo kanina patungo rito sa atin," sabi ni Tia Celsa. "Ayos lang po ako, tiya. Dito na lang po muna ako," tugon ni Samantha. Walang nagawa ang kanyang tiyahin kundi ang hayaan siya. Ayaw niyang magpahinga. Kahit ngayon lang, makasama niya ang kanyang tiyuhin at may magawa siya para rito. "Alam mo ba ang balita sa kabilang lugar?" "Ang alin, Mare? Iyon bang balita tungkol sa maninilong?" "Oo, yun nga, Mare. Naku, kinikilabutan pa rin talaga ako tuwing naaalala ko." "Ay naku, Mare, huwag kang nagpapaniwala sa mga balitang yon. Gusto lang nilang mapag-usapan ang kanilang lugar para dayuhin at mapagkakitaan ng maling balita. Alam mo, yan din ang tingin ko. Saan ka nga ba kasi makakakita ng isang nilalang na kumakain ng mga patay? Nakakasuka." Kumunot ang noo ni Samantha dahil sa usap-usapan ng dalawang babae sa kanyang likuran. Maninilong ang karaniwang tawag ng mga taga-Katanawan, Quezon sa balbal.
Sa panahon ngayon, hindi na sila naniniwala sa nilalang na yon. Kahit naman siya ay hindi. Masyado lang malikot ang isipan ng ilan. Iyong iba ay gumagawa ng kwento dahil hindi nila matanggap ang pagkawala ng mga mahal nila sa buhay. Marahil dahil sa tinatawag na depresyon. Napagdesisyonan ni Samantha na lumabas saglit para pumunta sa banyo. Nahagip ng kanyang mga mata ang labas. Makikita ang paglalim ng gabi. Sa loob ng banyo, pinagmasdan niya ang namamagang mga mata sa salamin. Simbolo ng kanyang pagluluksa sa yumaong kamag-anak. Sa kanyang pagbalik sa lamay, kumunot ang noo ni Samantha dahil sa bumungad sa kanyang harapan. Ang lahat ng mga taong naroroon ay himbing na himbing sa kanilang pagkakatulog. Labis ang kanyang pagtataka dahil gising na gising naman ng lahat nang umalis siya. Hindi kakikitaan ang mga ito ng kahit kaunting antok kanina. Hindi rin naman siya gaanong nagtagal sa banyo para maratnan silang ganito na. Ilang minuto lang naman ang nagdaan. Nakaramdam siya ng kakaiba. May mali. Umahon ang kaba sa kanyang dibdib at nagmamadaling lumabas ng bahay. Halos madapa siya sa mga bangkong nakaharang sa kanyang dinaraanan. Sa labas, napaawang ang kanyang mga labi nang makita sa hindi kalayuan ang isang nilalang na may mahahabang mga daliri habang bitbit ang isang pamilyar na bangkay sa balikat nito. "Tio Anthony!" Bulalas niya. Tila siya na estatwa sa kanyang kinatatayuan nang lingunin siya ng nilalang. Napatakip siya ng ilong dahil sa nakasusulasok nitong amoy mula sa malayo. Halos maluha-luha siya kung paano nito tangayin ang kanyang tsuhin palayo sa lugar. "Tio Anthony!" Umalingaw-ngaw ang kanyang boses sa kapaligiran. Sinubukan niyang humakbang para habulin ang balbal pero nangihina ang kanyang mga paa. Gayunpaman, pinilit niya pa ring sundan ang nilalang na tumangay sa kanyang tsuhin. Naninikip man ang kanyang dibdib dahil sa kaba at pagod na namamayani sa kanya. Nagpatuloy pa rin siya habang kip-kip ang pag-asang maaabutan niya ang nilalang sa gitna ng liblib na lugar. Kailangan niyang mabawi ang bangkay ng kanyang tsuhin. Iyon lang ang mahalaga sa kanya sa bawat patak ng oras na lumilipas. Sa gitna ng paghabol niya rito, dinala siya ng kanyang mga paa sa loob ng kakahuyan. Tahimik ang kapaligiran at mga ingay na nagmumula lang sa mga tuyong sanga at dahon na kanyang naaapakan ang kanyang naririnig. Amoy na amoy niya ang hindi kanais-nais na halimuyak na nagmumula sa balbal, dahilan para malaman niyang nasa tamang direksyon siya. Nilukob ng takot at pangamba ang kanyang dibdib nang sumagi sa isipan na kapahamakan lang ang kanyang hinahabol. Lumandas ang ilang butil ng tubig sa kanyang pisngi at kaagad naman niya iyong pinahid. Hindi na siya maaaring umurong. Hindi sa pagkakataong ito. Wala siyang inaksayang oras. Mas binilisan niya ang kanyang kilos. Nakiisa siya sa hangin para maabutan ang nilalang. Habang palapit siya ng palapit dito, palakas ng palakas ang amoy nito hanggang sa matanaw na niya uli ang balbal. Nang lumiit ang distansya nilang dalawa, pinilit niyang makuha mula rito ang bangkay na ninakaw nito. Agad niya yung hinawakan at hinila, pero hindi naging madali ang lahat para kay Samantha. Sa gitna ng pagsubok niyang agawin ang malamig na bangkay, nanlaban ang balbal. Umaskas sa kanyang makinis na kutis ang mga mahahaba nitong kuko, dahilan para gumuhit ang isang kirot sa kanyang muka. Namansyahan ng kulay pulang likido ang kanyang maputing balat. Sa halip na indahin ng sakit, sinubukan niya muling lumaban, ngunit sadyang malakas ang kanyang katapat. Sa bawat paglapit niya, napapaatras lang muli siya.
Dahil sa kadaliman ng paligid at tanging liwanag lang mula sa buwan ang nagsisilbing gabay ng dalaga sa loob ng kakahuyan. Nang itulak siya ng walang pusong nilalang, hindi niya namalayan na bangin na pala ang kanyang katabi. Gumulong siya pababa. Tuluyan niya nang naramdaman ang malamig na lupa. Unti-unti, nakadama siya ng hapdi sa iba't ibang bahagi ng kanyang katawan. Tio Anthony! Uling bulong niya sa hangin bago siya tuluyang nilukob ng kadiliman. Isang nakasisilaw na liwanag ang naging dahilan ng pagmulat ng mga mata ni Samantha. Napabalikwas siya ng maalaala ang kanyang nasaksihan noong nakaraang gabi. Tio Anthony! Habol niya ang kanyang paghinga habang pinagpapawisan ng malapot. Samantha! Mabilis siyang nilapitan ng kanyang tiyahin sa loob ng silid niya. Maayos na ba ang pakiramdam mo? Mabuti na lang at may mga nakakita sa iyo kaninang madaling araw sa ibaba ng bangin, doon sa kakahuyan. Nagpapasalamat ako at mababaw lang ang mga sugat mo. Nag-aalala nitong Saad. Napaawang ang mga labi ni Samantha. Bumalik sa kanyang alaala ang engkwentro niya sa isang maninilong. Hinaplos ng kanyang tiyahin ang kanyang pisngi. Ano ba kasi ang ginagawa mo ron, Samantha? Labis mo kong pinag-aalala. Napabaling siya sa kanyang tiyahin. Tiya! Nanginig ang mga labi niya habang matamang nakatingin sa mga mata nito. Si Tio Anthony, kinuha po siya ng isang balbal. Kumunot ang noo ng kanyang kaharap. Ano? Ano bang pinagsasabi mo, Sam? Nasa kanyang kabaong ang asawa ko. Marahan siyang umiling. Hinawakan niya ang braso ng tiyahin. Hindi po. Nakita ko po talaga. Tinangay ng isang balbal ang bangkay niya. Hinaplos nito ang kanyang pisngi. Samantha, makinig ka sa akin. Nilalagnat ka kagabi kaya nakita ka ng mga kapitbahay sa loob ng kakahuyan na walang malay. Mabuti na lang at mababaw lang ang bangin kung saan ka nahulog. Sinabi ko naman kasi sa'yo, magpahinga ka, di ba? Biglang natigilan si Samantha dahil sa tinuran ng kanyang tiyahin. Nagmamadali siyang naglakad palabas ng kanyang silid kahit na nananakit pa ang kanyang katawan. Samantha, saan ka ba pupunta? Patutunayan ko po sa inyo na hindi ko tiyuhin ang nasa kabaong na yon. Wika niya at tinungo ang lugar ng lamay. Samantha! Nanginig ang kanyang mga labi nang matanaw ang kabaong. Nakarinig siya ng mga bulungan ng mga taong naroroon. Tila nagtataka sa kanyang presensya. Hindi yan ang Tio Anthony ko. Huwag ninyong paglamayan ang isang huwad na katawan ng aking tiyuhin. Bulalas niya at tinungo ang kabaong. Naroroon sa loob nito ang kawangis nitong bangkay, ngunit nasisigurado niyang napalitan na ng balbal ang katawan nito. Pilit niyang itinataob ang kabaong para patunayan sa lahat na wala na ang kanilang pinaglalamayan. Hindi siya to! Kinuha siya ng isang balbal! Nagkagulo ang lahat dahil sa kanyang pagwawala. Hindi nila maintindihan kung ano ang kanyang sinasabi. Samantha, tumigil ka na. Respetuhin mo naman ang lamay ng iyong tiyuhin. Naiiyak na awat ng kanyang tiya Celsa. Ano bang pinagsasabi ng babaeng yan? Sa panahon ngayon, naniniwala pa rin ba siya sa isang maninilong? Kalokohan! Labis siguro ang kanyang pagsisisi sa pagkawala ni Anthony kaya nabaliw ng tuluyan. Bilis! Tumawag kayo ng mga tutulong sa atin. May nagwawala rito. Baka makapanakit pa yan. Pilit siyang nagpupumiglas mula sa kanilang pagkakahawak. Totoo ang sinasabi ko. Kinuha ng isang balbal ang kanyang bangkay. Hindi tunay ang katawang yan. Parang awa niyo na paniwalaan po ninyo ko. Ngunit mga mapanghusgang tingin lang ang kanilang iginawad kay Samantha. Hindi sila naniniwala sa kanya. Mas nais pa nilang paniwalaan ang nakikita ng kanilang mga mata. Nang makatakas mula sa mga kamay na pumipigil sa kanya,
Tinungo niya ang kabaong at pilit niyang itinaob yun gamit ang kanyang buong lakas. Nagpakawala ng mga tili ang mga nakasaksi sa kanyang ginawa. Tumambad sa lahat ang isang bangkay, ngunit dahan-dahang nagbago ang hugis nito at naging katawan ng isang puno ng saging. Nanlaki ang mga mata ng lahat, hindi makapaniwala sa kababalaghang nasaksihan ng kanilang mga mata.